At ngayon po, balikan natin si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Sir Junie, magandang hapon po. Magandang hapon, Pia. Magandang hapon sa ating mga tagapanood. Sir Junie, meron po ba tayong update sa mga bilang ng namatay at nasugatan sa lindol? Sa ngayon, Pia, ang nai-report na sa atin na mga casualties, ito nga po yung 15 na hindi po nakaligtas dito sa lindol. This is again for verification and validation ng management of the dead and missing. Ito pong 12 nito ay nanggagaling po sa Region 12, sa Soc-Sargen, at 3 naman po ay galing sa Davao Region. Meron naman pong initial report na 134 na injured at 7 pa po na nawawala. Pero meron ho rin ba tayong numero kung ilan po yung kabuang bilang ng mga residenteng apektado? Sa ngayon, Pia, meron tayong initial na report. Again, this is initial report, no, dahil ang mga tauhan natin ay nandun pa on the ground. Merong 700 families that are initially reported na apektado. Ito naman ay nanggagaling din dun sa mga rehiyon ng Soc-Sargen at saka ng Davao Region. Pero doon sa ulat ng DepEd na isinumite sa atin, meron pong 3.2 million affected learners or mga mag-aaral. Kabilang ito po, no, yung 6,224 na public schools dahil nga po unang araw ngayon ng pasukan. Sir, masasabi po ba natin sa ngayon kung ano yung hardest hit area na maituturing? Sa ngayon, Pia, ang tinitingnan natin ay itong Region 12 sa Soc-Sargen. Kung babasehan natin, no, yung mga initial reports na natanggap natin, no, including ito nga pong 12 for verification and validation na mga hindi nakaligtas. And then yung ating din pong mga central office ng mga departments, no, response agencies, ay papunta na rin po ngayon sa Gensan, so dadaan lang ng Davao, and then papunta rin po ng General Santos City. Sir Junie, alam po natin kung gaano kahirap ang rescue operations kapag may mga gumuhong gusali. Kanina, nabanggit po na aming kasamahan na si Efren Mamak sa GMA Regional TV na may mga nagsasagawa na po, no, from the Bureau of Fire Protection at ibang ahensya ng search and rescue operations. Pero syempre, kailangan rin po ng heavy equipment, lalo na dun sa mga malalaking gusali, sa mga malalaking establishmento. Paano ho kino-coordinate ng OCD ang ganitong mga klaseng search and rescue operations? Pagdating naman sa coordination sa mga search and rescue and retrieval teams natin, Pia, no? Again, sabi mo nga po, no? This is led by the Bureau of Fire Protection. Pero kausap na rin kasi natin, no? Kasama din doon ng Office of Civil Defense Administrator natin, mga kinatawan ng DPWH. Pumunta na rin, bumaba doon. And then ganun din yung sa Armed Forces of the Philippines ay nakahanda na rin po na pumunta doon, yung 525th Engineering Brigade. And then ganun din po, no, yung mga karatig na mga DRRM offices, no, and mga response agencies from the regional office para nga po dito sa deployment nitong ating mga equipment, manpower at saka iba pa pong resources. Ang sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, we will leave no one in Mindanao behind. So ano po ang mga direktiba po sa Office of Civil Defense patungkol po dito? Nung nangyari nga po kaninang umaga, no, itong lindol, agad po na ang direktiba sa atin ng Pangulo ay pangalagaan siyempre, no, yung kapakanan at saka yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya tuloy-tuloy po yung coordination namin at saka in fact sa amin si Yusek Harold Cabral at doon kasama ng ibang mga ahensya, no. They were flown through the Armed Forces of the Philippines, no, ng Air Force, and then papunta din po dun sa iba't ibang rehiyon po, no, dahil lang utos nga po ng Pangulo ay dapat po alagaan at pangalagaan po, no, yung kapakanan ng ating mga kababayan apektado nitong lindol. Sa ngayon po ba may initial cost of damage na po tayo, sir? Yung datos na yan, Pia, no, wala pa. Bagamat ang ating mga DRRM offices, no, local, regional, and then even the national, no, is conducting ito nga pong rapid damage and needs assessment. So we'll give that data po as soon as we have. Alright. Sir Junie, panghuli na lamang po, meron po ba kayong pensahe sa mga apektadong residente kasunod nitong magnitude 7.8 na lindol? Pia, no, sa ating mga kababayan, no, lalo na dito sa Mindanao na apektado nitong lindol. Unang-una po, no, kung ay lumabas doon sa inyong mga kabahayan dahil nga dito sa mga nangyayari pa rin aftershocks.
Siguraduhin po dun sa mga gusali hanggat wala pong sinasabi kung safety officer man yan, engineers o kung sino mga kawani, hanggat walang sinasabi safe nang bumalik dun sa mga gusali ay huwag po munang babalik. And then ganun din po maging alerto doon sa mga aftershocks dahil nangyayari pa rin po ito sa katunayan. Meron na pong recorded na 183 aftershocks ngayong hapon. Kaya maging alerto pa rin po ang mga response agencies naman po at nandun na para alamin po yung pangangailangan at para matugunan po ito. Sir Juni, para lang malinaw, pwede ba nating sabihin kung kanino manggagaling or kanino dapat manggaling ang abiso na pwedeng muling bumalik sa loob ng isang establisimento o isang gusali? Ito pong abiso na ito, Pia, ay nanggagaling ito kung mga gusali man ito, kung merong mga engineers na nandun, kung merong mga galing sa lokal na pamahalaan, o kung merong mga kawani na that is capable to do that, doon po manggagaling ang abiso. Ganon din po doon sa mga, hindi lang po sa mga gusali, pati doon sa mga, kung ito man po ay mga tulay or mga critical infrastructures, dapat po ay meron po munang magsabi ng mga engineers coming from the local, coming from the DFP or yung doon po sa mga safety officers ng iba't ibang ahensya para po maging safe po muna na wag muna agad babalik sa loob ng gusali. Alright, makikibalita ulit kami sa inyo, Sir Juni, kapag meron na po tayong mga bagong impormasyon at datos. Maraming salamat po sa inyo, OCD spokesperson Juni Castillo. Maraming salamat po.